Dito muna tayo sa bigas at pang-araw-araw natin itong kinakain, staple food ng mga Pilipino, mga kapuso. Alas 6:40 na po, nakapag-almusal na po ba kayo? Sapat naman ang inyong almusal, okay ba? Masustansya ba? Alam nyo ba mga kapuso na sabi po ng DA, meron daw 6 na milyong sako ng NFA rice ang pwedeng mabulok? Ha? Sa ano ba to, malapit na hinaharap? Abay, tingnan natin. Alamin po natin mula mismo sa pinuno po ng National Food Authority, si Dr. Larry Lacson, Administrator ng NFA. Administrator Lacson, magandang umaga po. Hello. Hello, magandang umaga po, Melo. Magandang umaga sa ating mga taga-subaybay. Good morning po. Ay, pag nangyari po ito, good morning po. Pag nangyari po ito, sayang naman itong 6 million bags na ito. Ano ho bang totoong kalagayan po nito? Totoo ba ito na meron tayong namimiligro na 6 na milyong sako po ng NFA rice dyan sa inyong mga bodega na mabulok, Administrator? Ganito po yun. Ano? Yung nabanggit po ni Secretary Kiko ay ang kabuuang stock ng NFA sa mga bodega natin nationwide na humigit kumulang sa 6 na milyon. Hindi po yan total nung sinasabi natin, for lack of better term nga, nabubulok. Po. Meron na po dyan aging stock na binebenta naman po natin sa Kadiwa as P29. So, ito po ay mga nasa 80,000 bags na binebenta natin sa mga Kadiwa. Kanya critical din na maparami yung mga Kadiwa para mas marami makinabang po dito sa P29. Doon naman po sa mga remaining stock na nasa in bigas form na o milled rice, mga 420,000 bags. Hindi po yan mga bago pong milled po yan. Bago pa po yan, 1 to 2 months po. So, ang atin po ay proactive approach to an impending problem kung hindi po masolusyonan. Kasi wala po tayong inaasahang mga kalamidad at ayaw naman natin magkaroon ng kalamidad. Yun lamang po kasi talaga yung way para lumabas po ang stock natin. So, si Secretary Kiko po at saka tayo po sa NFA, nakita po natin ang sitwasyon na mangyayari kung hindi ito maagapan. So, tayo po kumbaga proactive ang ginagawa nating alam sa mga kinauukulan na meron tayong ganitong almost 6 million bags of equivalent milled rice. Yung iba po kasi dyan palay pa. Opo. Hindi pa po nagigiling lahat para po mas matagal natin ma-impact. Opo. Ay, ano na po ba ang tugon doon sa sinasabi ninyo na pwede naman sigurong maglabas ng executive order si Presidente para kayo'y mapayagan naman na makapagbenta po nitong bigas na po ito? Hindi lang sa Kadiwa, Administrator? Ganito po, no? Kahapon nga po, nagpulong kami sa DA. Sa 3 oras po kami nag-uusap ni Secretary Kiko. At tinignan po namin lahat ng mga posibilidad. In order po, ang posibleng EO ay nandun pa rin po. It's still on the table, pero mukha pong pagdating sa legal, medyo baka hindi pa ho kumbaga napaplansya, no? Pero may mga na po ang DA, mga pagpaplano na palawigin talaga itong mga Kadiwa together with the local government unit. So kahapon po, personal na tinawagan ni Secretary Kiko yung ibang mga local government units na makiisa dito, no? Para po, kasi ito yung win-win. Pag pumasok po ang LGU, panalo po sila, panalo ang mga nasasakupan nila, panalo po tayo, panalo magsasaka. So, tingin ko, magta-take off at the same time, mamaya po, meron din kami mga pagpupulong na gaganapin para mapag-aralang mabuti po kung paano makakalabas ito. So, ang paraan nyo po ay limitado lang sa mga Kadiwa. Ang magagawa lang, padamihin na kaagad ang mga Kadiwa stores para po mailabas nyo sa pamagitan ng Kadiwa ang inyong mga bigas dyan sa NFA at hindi po mabulok, Administrator? Opo. Sa ngayon po, yun po lamang ang konkretong hakbang na nakikita namin. Opo. Kasi po, alam naman natin, pag binago po natin ang batas o gumawa tayo ng batas, medyo it will take time, no? Pero yun po sana ang pakiusap natin, tignan po natin dito long term. Batas po talaga. Kahit matagal po yan, it's imperative. Kailangan gawin para po sa kapakanan ng ahensya and at the same time sa kapakanan ng mga consumer at ng mga magsasaka. Opo. Long-term solution po. Ilan nga po yung sinasabi nyo kaninang aging na naluluma na mga bigas po natin dyan, Administrator?
roughly 80,000 bags po yan, age na, age more than 3 months hanggang 6 months na ito po yung magandang quality pa rin na i-distribute natin Opo. or binebenta sa Kadiwa, Mhm. P29. Wala pa pong mga sinyales yan na may mga molds, may mga ganon. Wala pa po, Administrator. Ay, wala po. Medyo mahigpit po ang NFA sa pagdating sa quality maintenance, no? Oho. Pag may nakita na ho, kunwaring bukbok or ano, pinufumigate na po yan, ginagamot na po natin yan para mapatay po yung peste. Opo. Kung may mga molds, hinihiwalay na po natin yan. Medyo rare po yung magkaroon ng molds unless nabasa talaga. Pero kami po, bago pa man dumating ang Oho. bagyo, inaayos na po namin yan. O, hindi pa kayo nabubulukan ng stock nyo dyan sa mga bodega ng NFA? Ay, hindi po. Hindi po natin nahayaan na magkaroon ng mabulok ang stocks natin. Lagi po natin binabantayan yan. Opo. Ano ba ang shelf life ng bigas para sa kaalaman lang natin ng mga nakikinig po sa atin, Administrator? Actually, ang bigas, kung talagang nakastore po yan sa medyo malamig-lamig na lugar, Opo. like example lang po para mabigyan natin ng idea Mhm. ng ating mga tagapakinig, no? Yun pong stocks namin sa Baguio dahil malamig po, mahigit 1 taon na ho, napakaganda pa. Mm-mm. So, pagdating naman sa Maynila, no? Of course, pagdating po ng mga 2 buwan, mag-uumpisa na po yan magkaroon ng konting mga, alam po natin yun yung bukbok. No Mhm. po? Mhm. Kanya po, pagdating po ng, bago po mag 3 months, monthly na po natin tinitignan yan kung ano na po yung condition. At inaagapan po natin yan. Opo. So, sa tanong po niyo, ang short answer is, bago po tumungtong ng 3 months, medyo nagkakaroon na ng deterioration. Opo. Gano'y tinatagal po yung turnover na tinatawag natin para hindi naman kayo masyadong matagal ang stock dyan sa inyo, Administrator? Ako, ideally, talagang bago umabot ng 3 months, dapat po ma-dispose. Dapat lumabas. Mhm. Meron na po akong ginawang datos dyan. Inaral ko mismo, ako mismo, kung ang buffer stock natin ay 9 days pa rin, kailangan po sa 1 buwan ay dapat nakakapaglabas po kami ang NFA ng 20,000 to 25,000 metric tons ng bigas nationwide. Opo. Ano lang po yun, maliit lamang po yun. Siguro mga 250 sako ng bigas Mhm. kada munisipyo, kada buwan. Ang liit lamang po. Mhm. Ayun. At saka ngayon po, syempre sabi nyo nga, limitado lang kayo sa, buti nga may Kadiwa pa na pwedeng pagdalhan. Yung mga kalamidad po, hindi naman ganun katindi pala ang requirement nila. Ano po, Administrator? Opo, ngayong taon na to, di ho ba, sabay-sabay, sunod-sunod ang bagyo. Mm-mm. Mayroon pang kalaon at gano'n, no? Pero ang na-distribute lang po namin, nasa 700,000 bags. Mhm. Opo. Ganun lang. Opo. So napakalito, sabihin na natin 10% lang. Paano naman po yung 90% na matitira Opo. sa ating bodega? So kailangan talaga magawan po ng paraan yan, Administrator. Ano? So yun lang po. At sana hindi tayo makabalita. Nako, Diyos ko, nabulok. Nabulok ang bigas ng NFA dahil sa hindi na ilabas, hindi na i-distribute dahil merong nakataling kamay. Kamay ng Opo, NFA. sana po. Tayo po'y nananalangin. Sana po wag mangyari yun. Kanya maaga pa lang, ako as a head ng NFA, pinaalam ko na po sa lahat ng dapat makaalam para po magawa ng solusyon. At lalo na po, may krisis sa presyo ng bigas. Oo. Para naman di ba? Ang dami mong saksakan ng kamay mo. Oo. Merong ang problema sa kaliwang kamay mo na ang taas ng presyo ng bigas. Oo. Bakit hindi, parang kung tutusin, parang ang dali sanang solusyon. Ano po, no? Opo. So, medyo may mga batas-batas nga lang tayong dapat sundin. Opo. Di ho ba yung batas dapat nagpapagaan ng buhay ng ating mga mamamayan, hindi yung ganyan, hindi yung ganyan. Parang siya pa ang pumipigil para lumabas ang bigas. Madami pala tayong bigas, hindi pala tayo dapat naghihirap sa bigas. At yung pagkukulang sa bigas na yan, may mga nagtatago pa nga ng bigas merong na-raid doon sa may Bukawi, Bulacan. Dapat yan nakalabas, nakalantad dyan at nang bumaba ang presyo ng bigas. Yun yung diwa ng rice tarification law, di ba? Ng EO62. Tama po. EO62, di ba? Oo. Yun po ang spirit. Opo, magkaroon ng competition, healthy competition sa merkado. Pero mukhang hindi po yun ang nangyari. Opo, sige po. Administrator, salamat po sa panahon. Magandang umaga po sa inyo.
Salamat din po at magandang umaga po sa ating lahat. Si Administrator Lacson ng National Food Authority.